Na-i-file na po ng defense panel sa Korte Suprema ang motion para ipatigil ang impeachment trial ni Chief Justice Corona. At para sa detalye, on call si Lia Manyalak. Lia? Yes, Connie, naghain nga ngayon dito sa Korte Suprema ang abogado ni Chief Justice Renato Corona ng 3 petisyon. Yung una ay yung petition for certiorari na humihingi ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema para ipatigil yung buong impeachment proceedings laban sa punong maestrado. 5 yung inilagay nilang mga grounds para hingin yung TRO na yan at pagpapanalify sa impeachment proceedings ni Chief Justice Corona. Kabilang dyan yung pag-commit daw ng Senate Impeachment Court ng grave abuse dahil sa pagtanggap ng impeachment complaint na hindi raw dumaan sa tamang proseso, na hindi naman nabigyan ng Chief Justice ng notice o hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makadalo sa isang preliminary hearing. Dinediscuss din ng mga abogado. Alright, mukhang nawala sa linya ng ating telepono si Lia Manyalak del Castillo. Alright, pero ayun na nga, nakapag-file na doon yung abogado ng defense para supposedly ipatigil na muna itong impeachment. Exciting itong araw na ito. Developments ito. Pero linawin lamang natin, tulad na nabanggit kanina ni Joseph, ang hiling ng depensa dito, tigil muna while nire-review ng Korte Suprema yung ilan sa mga tingin nilang legal questions na gusto muna nilang masettle. Sinasabi naman ng depensa, they're willing to proceed with the trial sakaling ma-resolve na nga ng Korte Suprema yung mga tanong na hindi pa nare-resolve. Balikan po din natin muli si Lia Manyalak del Castillo na nasa Korte Suprema. Lia? Yes, Connie, naghain na nga ng 3 petisyon dito sa Korte Suprema ang abogado ni Chief Justice Renato Corona. Una dyan, yung petition for certiorari na humihingi ng TRO sa Korte para ipatigil yung buong impeachment proceedings laban sa punong maestrado. Ilan sa mga grounds na kanilang tinalakay sa kanilang petisyon ay yung grave abuse of discretion daw ng Senate Impeachment Court dahil sa pagtanggap ng isang complaint na hindi raw dumaan sa tamang proseso, hindi nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makabigyan ng preliminary hearing, wala rin daw naging notice sa Chief Justice. Tumututol din sila dun sa pagtanggap ng Senate Impeachment Court sa pagdinig sa mga ebidensya sa Article 2 patungkol sa hindi pag-disclose di umano ng Chief Justice ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, at maging yung Article 2.4 na isinali nga sa impeachment complaint tungkol naman sa ill-gotten wealth di umano ng punong maestrado. Bukod sa petisyon na yan, naghain din sila ng urgent motion for special raffle na humihingi sa Korte Suprema na agad i-raffle yung petisyon na inihain ng abogado ni Chief Justice Renato Corona. At yung pangatlo ay motion para mag-inhibit si Associate Justice Antonio Carpio at si Associate Justice Lourdes Sereno sa pagdinig nitong mga petisyon na inihain ng Chief Justice. Nakalagay doon na publicly daw ay nakita na ng publiko nga yung pagiging impartial ni Justice Carpio na di umano'y isa sa mga pinakamahigpit na kalaban ni Corona para sa pwesto, at si Associate Justice Sereno naman na nakalista pa nga raw bilang isa sa mga tatayong testigo para sa prosecution panel. Connie? Meron ba tayong nakuhang impormasyon, Lia, ukol naman sa panig ng sinasabi nga na pinapa-inhibit na 2 pong hukom natin? Sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang sagot mula kila Associate Justice Carpio at Sereno dahil kakahain lamang nung petisyon na ito. Pero earlier this week, Connie, naghain din yung ilang mga private lawyers katulad nila Attorney Homobono Adaza at Oliver Lozano ng motion para mag-inhibit itong 2 justices din na ito. Pero kahapon sa NBank ay dininay nila yung mga motion na yan. Dininay yan ng NBank kaya hindi raw mag-inhibit yung 2 mga magistrado na yun. Pero meron ba tayong information, Lia, last question na lang, kung more or less, dahil naisampan na to, meron ba time frame as to when the Supreme Court will come up with their decision? Bukas kasi, Connie, ay nag-schedule ng isang special NBank ang mga magistrado para dinggin yung issue ng pagpapatawag sa mga justices bilang testigo sa impeachment court. So, pwede siguro baka matalakay nila ito bukas dahil yung isa nga sa motion na inihain ng Chief Justice ay urgent motion. Okay. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo, para sa update na yan.